Mga minamahal kong ginang, magkaroon po tayo ng isang tapat at mahalagang pag-uusap. Kung kayo po ay isang babae na higit 60 taong gulang na mayroong isang bahagi ng inyong personal na kalusugan na marahil ay tahimik ninyong binitiwan sa pag-aakalang ito ang tamang gawin. Ang tinutukoy ko po ay ang masturbasyon o pagbibigay kasiyahan sa sarili. Ngayon, kung itinigil ninyo ito, marahil ay naniniwala kayong iniiwan ninyo na lamang ang isang gawin ng mga mas bata. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo na maaaring mas marami pa kayong isinusuko kaysa sa simpleng kasiyahan. Maaari ninyong hindi sinasadyang pinapabilis ang inyong pisikal at mental na paghina. Maaaring medyo prangka ang dating nito, ngunit nagmumula ito sa isang malalim na pag-aalala at karanasan. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila De La Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care o pangangalaga sa mga nakatatanda, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong kababaihan na harapin ang mga hamon at oportunidad ng pagtanda. Nakikipag-usap po ako sa inyo ngayon hindi bilang isang malayong eksperto, kundi bilang isang taong may malasakit at pagnanais na tulungan kayong magkaroon hindi lamang ng mahabang buhay, kundi isang buhay na masigla, malusog at makabuluhan. Ang tila isang hindi nakapipinsalang pagbabago sa inyong nakasanayan ay maaaring magdulot ng isang domino effect na tahimik na nakakaapekto sa inyong pelvic health, sa inyong puso, mga hormone, at maging sa inyong memorya. Ang sinasabi ng siyensya at ng mga totoong karanasan ay iisa ang natural na gawaing ito ay isang mahalagang bahagi ng kapakanan ng isang babae sa bawat edad. Sa mga susunod na minuto, ipapaliwanag ko sa inyo ang 5 panganib na suportado ng medikal na siyensya kapag isinuko ang pribado, ngunit mahalagang bahaging ito ng inyong kalusugan. At higit sa lahat, ipapakita ko kung paano ang muling pagyakap dito ay makakatulong sa inyong bawiin ang enerhiya, kumpiyansa at sigla na nararapat para sa inyo. Ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring magpabago ng inyong pananaw tungkol sa pagtanda magpakailanman. Magsimula tayo sa una at marahil pinakamahalagang panganib, isang bagay na kinasasangkutan ng isang aspeto ng kalusugan na nagdudulot ng tahimik na pagdurusa sa milyon-milyong kababaihan. Mas mataas na panganib ng mga problema sa pelvic at vaginal health. Nakita ko na ang senaryong ito nang hindi mabilang na beses. Isang babae sa kanyang huling bahagi ng 60s, tawagin natin siyang Aling Brenda mula sa Quezon City, ang pumunta sa aking klinika. Mukha siyang maayos sa labas, aktibo siya, pinapanood ang kanyang kinakain, ngunit mayroong mali. Paulit-ulit ang kanyang urinary tract infections, UTI, may masakit na panunuyo at pakiramdam ng palagi ang discomfort sa kanyang pelvic area. Nang dahan-dahan ko siyang tanungin tungkol sa kanyang sexual health, particular na kung gaano kadalas siyang nakakaranas ng arousal o orgasm, karaniwang may mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang kibit-balikat. Naku, Dr. De La Paz, sasabihin niya, matagal ko nang hindi iniintindi yan. Doon ako lumalapit at ibinabahagi ang isang bagay na halos lahat ng babaeng higit sa 60 ay hindi pa naririnig. Ang regular na orgasm ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ito ay mahalaga para sa inyong pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol sa pag-iwas. Alam ninyo, pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen ay maaaring humantong sa vaginal atrophy, ang pagnipis, pagkatuyo at pamamaga ng mga pader ng ari. Kung walang regular na daloy ng dugo sa mga ari, mas bumibilis ang prosesong ito. Ang arousal at orgasm ay nagsisilbing isang anyo ng physical therapy para sa inyong buong pelvic region. Ang tumaas na daloy ng dugo ay nagbibigay sustansya sa mga tissue na nagpapanatili sa mga itong mas nababanat at matibay. Ang mga pagkurba ng kalamnan sa panahon ng orgasm ay tumutulong na mapanatili ang tono ng inyong pelvic floor na maaaring makaiwas sa mga issue tulad ng incontinence, hindi mapigilang pag-ihi at pelvic organ prolapse.
Pagbaba ng mga organo sa balakang, hindi po ito isang hula-hula lamang. Ito ay pisyolohiya. Kapag ang pelvic region ay hindi regular, na na-stimulate ang mga tissue, ay maaring maging marupok at tuyo na nagpapahirap sa lahat ng bagay mula sa isang pelvic exam hanggang sa simpleng pang-araw-araw na ginhawa. Ito ay maaring lumikha ng perpektong kapaligiran para sa malalang pananakit at mga impeksyon. Ngunit higit pa ito sa mga klinikal na katotohanan. Ito ay tungkol sa tunay at personal na halaga ng pagpapabaya. Mayroon akong mga pasyente na naghintay ng napakatagal at sa oras na pinilit na sila ng kanilang mga sintomas na magpatingin sa akin, sila ay nasa matinding sakit na. Ang sunod-sunod na hormonal creams, masakit na paggamot at emosyonal na pasanin ay napakabigat. At bakit? Dahil naniniwala silang ang pag-iwas ay mas malinis o mas angkop para sa kanilang edad. Ang masakit na katotohanan ay ang presyo ng katahimikan o hiya ay ang inyong kalusugan. At pagdating sa inyong pelvic health, ang presyong iyon ay maaaring ang kalidad ng inyong buhay. Hindi ninyo kailangan ng kapareha para dito. Kailangan ninyo lamang igalang ang natural na disenyo ng inyong katawan. Pinapanatili ng orgasm na lubricated ang sistema, malusog ang mga tissue at literal na binabawasan nito ang inyong panganib sa mga kondisyon na nakakaapekto sa hindi mabilang na kababaihan bawat taon. Kaya kung tahimik ninyong binabaliwala ang bahaging ito ng inyong sarili, hinihimok ko kayong magsimulang makinig muli. Ang pagwawalang bahala sa mga function ng inyong katawan ay hindi nagpapatigil sa inyong pagtanda. Maaari nitong pabilisin ang mga problema na kaakibat nito. Tip 2. Ngayon, gaano man kaseryoso ang pelvic health, ang susunod na punto ay kasing halaga rin dahil nakakaapekto ito sa mismong esensya ng kung sino kayo bilang isang babae. Pagbaba sa balanse ng hormone at sigla ng pagkababae. Naaalala ko ang isa sa aking matagal ng pasyente, si Teresita, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula Cebu na laging puno ng buhay. Nang dumating siya sa aking opisina isang araw, mukha siyang talunan. Baluktot ang kanyang tindig na wala, ang kanyang ngiti, at ang kanyang mga mata ay may pagod at walang koneksyon na tingin na natutunan ko ng kilalanin. Dradela Paz, sabi niya sa akin, hindi ko na pumaramdaman ang sarili ko, na wala na ang kislap. Parang naglaho na ang sigla ko sa buhay. Habang kami ay nag-uusap, nalaman ko na halos 2 taon na siyang walang anumang sexual na aktibidad, kabilang na ang masturbasyon. Iniisip ng karamihan sa mga kababaihan na ang ating mga pangunahing hormone tulad ng estrogen ay basta na lang nawawala pagkatapos ng menopause at iyon na ang katapusan ng kwento. At bagaman nagbabago ang mga antas nito, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang maniwala na ang ating sensual at hormonal na buhay ay simpleng humihinto. Mas mahalaga ito kaysa sa inyong inaakala. Ang hormonal cocktail na inilalabas sa panahon ng sexual arousal at orgasm, oxytocin, dopamine, endorphins ay ang makina na nagpapagana sa inyong enerhiya, mood, kalidad ng pagtulog at maging sa inyong pakiramdam ng kaligayahan. Narito ang bitag: kapag itinigil ninyo ang pakikilahok sa sexual na aktibidad, hindi na natatanggap ng inyong utak ang senyales na kailangan pa ang inyong sexual response system. Bilang tugon, binabawasan ng inyong katawan ang produksyon ng mga feel-good na neurochemicals na ito na nagpapatibay ng buhay. Ito ay isang klasikong biological feedback loop. Gamitin mo ito at mananatiling aktibo ang sistema. Itigil mo ang paggamit nito at sisimulan itong isara ng katawan. Maaaring iniisip ninyo na hinahayaan ninyo lang ang kalikasan na umiral, ngunit sa katunayan kayo ay nasa isang estado ng mabagal at tahimik na pagsuko. Ang kapalit ay isang pagod na tila hindi nawawala, pagkawala ng motibasyon at isang lumalagong pakiramdam ng emosyonal na pagiging manhid. Nakikita ko ang mga kababaihan na dati ay namumuno sa masigla
at makabuluhang buhay na nagiging mailap at kahit na nalulumbay, itinitigil nila ang pag-aalaga sa kanilang sarili at sa huli, hindi na nila nakikilala ang babae sa salamin. Ang karanasan ni Teresita ay hindi kakaiba. Ngunit sa sandaling sinimulan naming muling ipasok ang sinasadya at malusog na pansariling sexual na aktibidad sa kanyang routine, may nagbago. Bumalik ang kanyang enerhiya. Nagsimula siyang muling magpinta at sumali ulit sa kanyang book club. Hindi ito mahika. Ito ay ang kanyang biology na bumabalik sa normal na takbo. Ang inyong katawan ay nakikinig sa kung ano ang ginagawa ninyo at hindi ginagawa. Kapag nag-signal kayo, nakasali pa rin kayo, sa laro tumutugon ito. Ngunit mas malalim pa ang epekto ng reaksyong ito. Ang susunod na kahihinatnan ay hindi lamang tungkol sa inyong mga hormone o enerhiya. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong isipan. Pagkawala ng memorya, brain fog at emotional na pamamanhid, minsan nakaupo ako sa tapat ng isang babae na nagngangalang Rowena, isang 69 taong gulang na retiradong librarian mula sa UP Diliman na kamakailan lamang ay nabalo. Palagi siyang napakatalas, ngunit sa pagkakataong yon ay tila nawawala siya. Duradela Paz Molen, sabi niya na halos pabulong ang boses. Nakalilimutan ko po ang mga salita. Hindi ko matandaan kung saan ko inilagay ang aking pitaka. Parang may nagpababa ng liwanag sa loob ng ulo ko. Wala siyang kasaysayan ng demensya o anumang iba pang sakit. Ngunit isang bagay ang malinaw, tuluyan na siyang nawala ng koneksyon sa kanyang sariling katawan. Walang intimacy, walang arousal, walang pagbibigay kasiyahan sa sarili. Wala. Ang hindi naiintindihan ng marami ay ang sexual stimulation ay lubos na neurological. Kapag kayo ay nagmamasturbate, naglalabas ang inyong utak ng isang malakas na cocktail ng neurochemicals, dopamine, oxytocin, serotonin, at endorphins. Ang mga ito ang responsable sa pag-regulate ng inyong mood, pagtataguyod ng kalinawan ng isip, pagpapabuti ng tulog, at kahit na sa pagtulong sa short-term memory. Ang gawain ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay sa literal na salita, panggatong para sa inyong utak. Kung wala ito, lalo na habang tayo ay tumatanda, ang utak ay maaring maging mabagal. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, ngunit unti-unti nawawala ang kalinawan, lumilipad ang focus at nagiging manhid ang mga emosyon. Maaari ninyong makita ang inyong sarili na nakakalimot sa mga appointment, nawawala ng interes sa inyong mga libangan, o nakakaramdam ng pagiging hiwalay sa mga taong mahal ninyo. Iyon ang presyo. Ito ay isang tahimik at gumagapang na kabayaran. Ngunit isang araw ay maaaring mapagtanto ninyo na ang mundo ay medyo dumilim at ang inyong mga iniisip ay medyo bumagal. Karaniwan ang kwento ni Rowena. Nakita ko ang ganitong pattern sa 12-dosenang kababaihan, matatalas na isipan na nagsisimulang pumupurol hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa isang partikular na uri ng pag-iisa na walang sinuman ang nag-uusap. Kapag ang isang babae ay huminto sa paggalang sa pangangailangan ng kanyang katawan para sa stimulation at release, ang katahimikang yon ay mapanganib. Nagpapadala ito ng mensahe sa utak na wala nang dapat gisingan. Nang muling ipinakilala ni Rowena ang banayad at maingat na masturbasyon sa kanyang buhay, isang beses o 2 beses lang sa isang linggo, nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa loob ng 1 buwan, iniulat niyang mas mahimbing na ang kanyang tulog. Bumuti ang kanyang konsentrasyon. Nagsimula siyang muling mag-garden. Unti-unting nawawala ang ulap sa kanyang isipan. Ang inyong utak ay idinisenyo para sa connection at stimulation. Kapag ipinagkait ninyo yun dito, nagsisimula itong maghanda para sa paghina. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang paghinang yon ay nakaapekto sa mismong mga daluyan ng dugo na nagpapanatili sa inyong buhay? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod, at maaaring ito ang pinakakagyat na pisikal na panganib sa lahat. Tumaas ang inyong panganib sa cardiovascular,
Ilang taon na ang nakalilipas isang pasyente na nagngangalang Rosita, isang 74 taong gulang na retiradong nurse mula sa PGH sa Maynila ang nagpatingin sa akin. Siya ay isang praktikal at walang paligoy na babae na nag-aalala sa inaakala niyang mga menor de edad na isyu sa sirkulasyon, malamig na mga paa, kaunting pangingilig sa kanyang mga kamay, at paminsan-minsang pagkapos ng hininga kapag umaakyat siya ng hagdan. Mukhang maayos naman ang kanyang mga pangunahing pagsusuri at wala siyang iniinom na mga pangunahing gamot. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang sexual health, iwinagayway niya lang ito. Tapos na ang kabanatang yan, Dr. De La Paz. Sabi niya, ilang taon ko nang hindi naiisip yan. Hindi ko naman hinahanap-hanap. Ngunit narito ang hindi na pagtatanto ni Rosita at ng karamihan sa mga nakatatandang kababaihan, ang sexual response ay isang direktang bintana sa inyong cardiovascular health. Isipin ninyo ito bilang isang early warning system. Ang kakayahang ma-arouse at magpadala ng bugso ng dugo sa pelvic region ay isa sa mga una at pinakasensitibong tagapagpahiwatig kung gaano kahusay gumagana ang inyong buong vascular system. Kung hindi ninyo na nararanasan ang pisikal na tugon na yon, maaari itong maging isang tahimik na pulang bandera na ang inyong mga ugat ay nagiging matigas makitid at hindi na gaanong nababanat. Nangangahulugan ito ng mas mataas na panganib para sa atake sa puso o stroke at iba pang mga kondisyon na nagbabanta sa buhay. Ang regular na sexual na aktibidad, kahit na mag-isa, ay parang isang ehersisyo para sa inyong mga daluyan ng dugo. Nakakatulong itong mapanatili ang tinatawag na vascular elasticity. Nagtataguyod ng produksyon ng nitric oxide na tumutulong mag-relax ng mga daluyan ng dugo at pinapanatiling malusog at tumutugon ang lining ng inyong mga daluyan ng dugo. Kapag itinigil ng mga kababaihan ang natural na prosesong ito, hindi lamang sila sumusuko sa kasiyahan. Nawawalan din sila ng isang anyo ng proteksyon para sa kanilang buong circulatory system. Ang presyo ng pagwawalang bahala rito ay maaaring maging mapaminsala. Nakakita na ako ng mga kababaihan na mula sa pakiramdam na medyo matamlay ay naging malubha ang sakit sa loob lamang ng 1 taon. Nagsisimula ito sa banayad na pagkapagod o pagkapos ng hininga, ngunit sa ilalim ang circulatory system ay tahimik na humihina. Matapos ang isang mas masusing vascular workup, natuklasan naming si Rosita ay may mga maagang senyales ng sakit sa puso. Bumuo kami ng isang komprehensibong plano na kinabibilangan ng dieta, ehersisyo at gamot. Ngunit hiniling ko rin sa kanya na magsimulang muli ng marahan at pribado na kumonekta sa kanyang katawan. Nag-aalinlangan siya, ngunit ginawa niya ito. Dahan-dahan bumalik ang kanyang enerhiya. Bumuti ang kanyang presyo ng dugo. Nawala ang pangingilig sa kanyang mga paa. Sinabi niya sa akin kalaunan, Dra. De La Paz, hindi ko akalain na ganoon pa pala kahalaga ang bahaging iyon ng aking pagkatao. Mahalaga ito dahil ang inyong puso at mga daluyan ng dugo ay tumutugon sa mga senyales ng katawan na ang buhay ay dumadaloy pa rin. At habang ang daloy ng dugo ay mahalaga para sa pisikal na kaligtasan, ang tatalakayin natin sa susunod ay mas malalim pa. Ito ay tungkol sa inyong pagkakakilanlan at sa kaibuturan ng kung sino kayo, ang pagkawala ng sensual na gampanin at pagkakakilanlan. Isa sa pinakamahirap na pag-uusap na naranasan ko ay sa isang babaeng nagngangalang Margarita, isang 76 taong gulang na retiradong executive mula sa Makati. Nakaupo siya sa tapat ko mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay at sinabi ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ko na po ramdam na ako'y isang babae. Kung wala ang bahaging iyon sa akin, hindi ko na alam kung sino ako. Nabasag ang kanyang boses, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sakit ng maraming taon ng tahimik na paghiwalay sa pinakaintimang bahagi ng kanyang sarili. Tulad ng napakaraming iba pa, tahimik niyang binitiwan ang lahat ng sexual na ekspresyon, walang pakikipagtalik, walang intimacy,
at tiyak na walang masturbasyon. Ang katahimikang iyon ay nagkahalaga sa kanya nang higit sa kanyang inaakala. Dahil kapag ang isang babae ay huminto sa pagkonekta sa kanyang sarili, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal, nagsisimula siyang lumayo sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang inyong sexualidad ay hindi lamang tungkol sa performance o kasiyahan. Ito ay hinabi sa inyong pagkakakilanlan. Ito ang pakiramdam na buhay ka sa sarili mong katawan, na may pulso ka, na may kahulugan pa rin. Kapag ang pakiramdam na yon ay kumukupas, gayon din ang inyong kumpiyansa, ang inyong kagalakan, at ang inyong kagustuhang magpatuloy. Nakita ko ito nang hindi mabilang na beses. Mga kababaihan na dating nag-uutos sa mga boardroom ay naglalakad na ngayon nang nakayuko, mas mahina ng magsalita at hindi na gaanong tumatawa. Nararamdaman nilang sila'y invisible, hindi dahil tumigil na ang mundo sa pagtingin sa kanila, kundi dahil sila mismo ay tumigil ng tingnan ang kanilang sarili. Itinigil na nila ang pakikipag-ugnayan sa bahagi ng buhay na nagpaparamdam sa kanilang sila ay mahalaga at kaakit-akit kahit para lamang sa kanilang sarili. Mayroong malalim na psikolohikal na presyo para sa ganitong uri ng pag-atras. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, ngunit ito ay isang tuloy-tuloy na pagguho. Nagpapakita ito bilang kawalan ng interes, kawalang gana at maging depresyon. Maaari nitong ubusin ang inyong motibasyon na manatiling aktibo, alagaan ang inyong kalusugan, o ituloy ang mga libangan na dating nagdudulot sa inyo ng saya. Inakala ni Margarita na ginagawa niya ang marangal na bagay sa pagbitiw sa bahaging iyon ng kanyang buhay. Ngunit nang tanungin ko siya kung sino ang nagpasya na hindi na ito sa kanya, wala siyang maisagot. Ang katotohanan, Margarita, ay walang sino man ang may karapatang kunin ang bahaging iyon ng iyong pagkakakilanlan. Iyo iyan upang panghawakan. Ang muling pag-angkin sa bahaging iyon ng inyong sarili ay hindi kahiya-hiya. Ito ay isang gawa ng kaligtasan. Ito ay pagpapagaling. Ito ang kislap na maaaring muling magpaalab sa inyong espiritu kapag ang lahat ng iba pa ay tila bumabagal na. Ngayong natalakay na natin ang 5 panganib na ito, maaaring iniisip ninyo, sige, Dotra de la Paz, naiintindihan ko na. Ano na ngayon? Pag-usapan natin iyan. Konklusyon, isang aral sa buhay, sa muling pag-angkin sa sarili. Kung nanatili kayo sa akin hanggang sa dulo, nais ko pong magpasalamat. Salamat sa sapat ninyong pagmamalasakit sa inyong kalusugan upang pakinggan ang isang katotohanan na hindi laging komportableng pag-usapan. Naiintindihan ko na hindi ito madaling harapin, ngunit nakita ko ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga kababaihan na binabaliwala ang bahaging ito ng kanilang buhay at sa mga pinipiling kumonekta muli rito. Ngayon, alam na ninyo na ang pag-iwas sa masturbasyon pagkatapos ng edad na 60 ay hindi kayo pinoprotektahan. Inilalagay kayo nito sa panganib. Inilalagay ninyo sa panganib ang inyong pelvic health sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga tissue na humina at manuyo. Inilalagay ninyo sa panganib ang inyong sigla ng pagkababae habang kumukupas ang mga feel-good hormones ng inyong katawan nang walang stimulation. Inilalagay ninyo sa panganib ang inyong kalinawan ng isip habang nawawala ng inyong utak ng mahahalagang neurochemicals. Inilalagay ninyo sa panganib ang inyong puso at sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapabaya sa isang pangunahing tagapagpahiwatig ng kalusugan ng mga ugat. At marahil ang pinakamahalaga, inilalagay ninyo sa panganib na mawala ng koneksyon sa babaeng tunay na kayo, ang mahalaga at buong tao na nararapat ninyong maging. Nagamot ko na ang napakaraming kababaihan na naniwalang ang pagtanda ay nangangahulugang kailangan na nilang tahimik na maglaho. Narito ako para sabihin sa inyo na hindi ito totoo. Ang pagtanda ay hindi kailangang tungkol sa pagkupas. Maaari itong maging tungkol sa paggising kung handa kayong pakinggan ang matagal nang sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong katawan. Narito po ang mahalagang aral sa buhay
na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong kalusugan, pagkakakilanlan at sigla ay sa inyo sa bawat yugto ng buhay. Ang tunay na dignidad ay hindi nagmumula sa pagsupil sa inyong kalikasan. Nagmumula ito sa paggalang sa inyong katawan at isipan ng may intensyon at pangangalaga. Ito ay tungkol sa pakikipagpayapaan sa kung sino kayo, hindi sa pagtataboy sa mga bahagi ng inyong sarili dahil sa hiya. Kayo man ay 60, 70, 80 o higit pa karapat-dapat kayong makaramdam na konektado, malusog at ganap na naroroon sa inyong sariling balat. Kaya saan kayo magsisimula? Magsimula sa isang simpleng hakbang. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot na muling mag-alaga. Maglaan ng kaunting oras ng walang pagkakasala o panggigipit upang muling kumonekta sa inyong katawan. Tingnan ito hindi bilang isang gawi mula sa nakaraan, kundi bilang isang sinasadyang gawa ng kalusugan at pagpapanatili sa sarili. Hindi kayo nag-iisa rito. Libu-libong kababaihan ang tahimik na muling natutuklasan ang katotohanan ito araw-araw. Maging isa sa kanila. Hindi pa po kayo tapos. Malayo pa. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw sa inyong kalusugan, hinihikayat ko kayong maging bahagi ng usapang ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin o karanasan. Ang inyong boses ay mahalaga at maaaring makatulong sa ibang babae na nakakaramdam ng pareho. Ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kapatid na babae, kaibigan at kamag-anak. Ito ay isang pag-uusap na maaaring tunay na magpabuti o kahit na magligtas ng isang buhay. Mag-subscribe kung nais ninyong makatanggap pa ng mga prangka at walang paligoy na payong pangkalusugan na idinisenyo upang tulungan ang mga kababaihan na mamuhay ng mas malakas, mas mahaba at mas konektado. Maraming salamat po sa inyong oras para po ito sa inyong kalusugan.